Nasubukan nyo na ba itong tofu dumplings mga mi? Abay, napakasarap pala nito. Tipid na, healthy pa. At eto na nga mga mi, sinubukan ko na nga gumawa ng tofu dumpling. Kung ano yung usual na ingredients ng Shanghai, ay yun nga rin ang gagamitin natin dito. At kung gusto nyo nga ng mas healthy mga mi, ay gumamit nga kayo nitong tofu instead of pork or beef. At nilagyan ko na nga ng mga pampalasa ito mga mi para ready to wrap na. At nilagyan ko nga pala mga mi ng oyster sauce para mas masarap. At pagkatapos nga, binalot ko na sa dumpling wrapper ang filling. Dapat pala ibalutin mo rin ito ng pagmamahal para mas masarap. Adula amin! Heto nga't nahirapan akong magbalot noong una. Ayaw kumapit mga mi, kumakalas sa pagmamahal ko. At kailangan nga palang pahiran ng tubig para hindi kumalas sa pagkakadikit mga mi. At nang makuha ko na nga ang teknik ay nakagawa na nga rin ako ng isa. At dahil bakasyon nga rin ng mga bata at gusto ko silang makabanding ay tinawag ko nga sila para tulungan akong gumawa nito. At nalaman ko nga mas magaling palang magbalot si ate kaysa sa akin. At kita nyo naman nga mga mi at tuwang-tuwa nga naman si Bunso sa gawa niya. At tuwang-tuwa nga itong mga bata kapag tinatawag ko silang samahan ako sa pagluluto. Paano nga ay pangarap din nilang maging chef. Kaya sige na nga kahit mas makalat kapag kasama ko sila sa kusina. At eto na nga madami na kaming nagawa at sinimulan na nga naming magluto. At steam nga palang ginawa ko rito mga mi para iwas sa mantika. Pero syempre pwede nyo rin itong iprito mga mi. Dahil nalaman kong mas matagal nga pala siyang lutuin kapag steam. At sinimulan ko na ngang hanguin at iserve. At syempre mas masarap nga kapag meron itong sausawan na toyo with calamansi, garlic at sili. Wow. Pero hindi ko nga nilagyan ng sili ngayon mga mi para makain ng mga bata. At yan nga ang kaloob-looban ng dumplings namin mga mi. At sinimulan na nga naming tikman kung masarap. Naku, papasa kaya sa mga bata? Kay Bunso kayang sobrang pihikan sa pagkain. Wow, pasado!